Kung nakita mo ang panalangin ito ngayon mismo, hindi ito aksidente, ito ay isang tawag mula sa langit, isang pahiwatig na ang panahong matagal mo nang hinihintay ay dumating na, sapagkat sa likod ng bawat luha, bawat pagkabigo, bawat gabi ng tahimik na pagiyak sa unan, ay may Diyos na nakikinig, at ang Diyos na ito ay naghanda ng isang pagpapala na hindi pa kailanman nakita ng iyong mga mata. Dahil ngayon ay maaaring ang huling gabi mo na nag-aalala sa pera, sa bayarin, sa utang, at sa kakulangan. Dahil pagkatapos mong marinig ang panalangin ito, may mababasag sa langit, may bubuksang pintuan ng kayamanan, at ang liwanag ng kabutihang hindi mo inaasahan ay aagos sa iyong buhay. Ito ay hindi katang-isip, ito ay hindi biro, ito ay panahong itinakda ng Diyos mismo para sa iyo. At kung ikaw ay nakararamdam ng kakaibang init habang binabasa o pinakikinggan ito, iyon ay dahil ang banal na Espiritu ay gumagalaw na ngayon sa paligid mo, handang pumasok sa iyong sitwasyon at baguhin ang takbo ng iyong realidad. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon mismo. Dahil kung ikaw ay kagaya ng maraming iba na ginigising sa gabi ng takot at kakulangan, na may puso na pagod na sa pagtitiis, sa paghingi ng tulong, sa pagdaramdam na tila walang nakakaintindi sa bigat ng iyong pinagdaraanan, nais kong sabihin sa iyo ngayon, nakita ka ng Diyos, kilala ka niya, alam niya ang bawat sentimong kulang, ang bawat pangarap na halos mo nang isuko, at sa mismong panalangin ito, isang lihim ang ilalantad, isang susi na matagal nang itinago sa mga karaniwang panalangin, ngunit ngayon ay ihahayag sa iyo sapagkat ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili, at oo, ikaw ay handa ng tumanggap ng kayamanang hindi mo pinaghirapan ayon sa mundo, ngunit bunga ng pananampalataya at kabutihan ng langit. Kaya kung ang panalangin ito ay umaabot sa kaluluwa mo, huwag mo na itong balewalain, sapagkat ito ang mismong sagot sa panalangin mo kagabi at sa daan-daang gabi bago pa ito. At habang ang iyong mga mata ay narito at ang iyong puso ay mulat, ang langit ay nagsisimulang gumalaw, at ito ang iyong sandali, ito ang iyong oras, ito ang hininga ng himala sa iyong buhay. At pagkatapos nito, hindi ka na kailanman magiging pareho sapagkat ang panalangin ito ay hindi ordinaryo, ito ay banal, ito ay totoo, at ito ay para sa iyo. Baka hindi nila alam, pero alam ko na sa likod ng iyong mga ngiti ay may sakit na hindi mo maipaliwanag, may takot na hindi mo masabi kahit kanino, at may bigat sa dibdib na araw-araw mong pinipilit buhatin kahit pagod ka na. Hindi ito palaging nakikita ng iba, pero nakita ito ng Diyos. Nakita ka niya noong gabi na hindi ka na halos makahinga sa pag-iisip kung paano mo babayaran ang kuryente, kung paano mo ipapakain sa mga anak mo ang natitirang kanin at itlog, kung paano ka maglalakad pauwi dahil wala kang pamasahe. Narinig niya ang panalangin mong walang salita, yung mga buntong hininga na halos isuko mo na ang lahat. Ramdam niya ang hapdi sa puso mo noong iniwasan mong humingi ng tulong dahil ayaw mong maging pabigat, dahil gusto mong ipakita na kaya mong lumaban kahit basag-basag ka na sa loob. At ngayong narito ka sa mismong panalangin ito, alam kong hindi ka na dumaan dito para lang makinig. Alam ko may dahilan kung bakit inabot mo ito. Sapagkat ngayon oras na para marinig mo rin kung gaano ka kamahal ng Diyos at kung gaano siya handang kumilos para sa iyo. Hindi lang sa iyong espiritual na buhay, kundi sa iyong pisikal na pangangailangan, sa mismong pera na kailangan mo ngayon. Hindi ka sakim sa pagnanais na magkaroon ng sapat, hindi kasalanan ang gustong mabayaran ng utang. Hindi kasalanan ang mangarap ng mas maayos na bahay, ng lamesang puno ng pagkain, ng kalayaang hindi na muling mag-alala kung saan kukunin ang pambayad sa ospital. At hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit kanino ang lungkot na dulot ng kawalan.
sapagkat ang Diyos mismo ang nakakita kung paanong pinipilit mong ngumiti habang binabasag ka ng kakulangan. Ang Diyos mismo ang nakarinig noong gabi na sinabi mong, Panginoon, kung may paraan ka, pakita mo naman sa akin. At ngayon, ito na iyon. Ang panalangin ito ay hindi lang basta mga salita, ito ay isang tugon mula sa langit. Maaring hindi mo pa nakikita ngayon, pero ang katotohanan ay gumagalaw na ang langit sa likod ng mga ulap. May pagbabago ng dumarating at ang pag-asa na matagal mo nang inaasam ay unti-unti nang bumubukas. Kaya ngayon, habang pinakikinggan mo ito, hayaan mong bumalik sa puso mo ang tiwalang matagal nang nawala. Hayaan mong pumasok muli ang paniniwala na may pag-asa pa, na hindi ka nakalimutan, na may plano sa iyo ang Diyos. At bahagi ng planong iyon ay ang makita kang muling masaya, malaya at pinagpapala. At oo, hindi lang ito para sa ibang tao, para ito sa iyo. Para sa iyo na tumulo ang luha habang iniisip kung kailan ka ba talaga magkakaroon ng kapayapaan. Para sa iyo na umaasang kahit minsan lang ikaw naman ang makatanggap ng himala. Ako'y narito hindi lang para sabihing posible ito. Ako'y narito para ipaalala. Sa langit, may mga kayamanang nakalaan sa mga taong naniniwala. At kung ikaw ay isa sa kanila, kung sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo ay nanatili kang humahawak sa pananampalataya, kahit konti na lang, kahit kapiraso na lang ang natitira, sapat na iyon. Sapat na iyon para kumilos ang langit. Kaya ngayon, habang iniikot mo ang mga mata mo sa paligid, at naiisip mong wala pa ring nagbabago, alalahanin mong ang tunay na himala ay nagsisimula sa loob. Sa paniniwalang kahit hindi mo pa ito hawak, darating ito sa oras na itinakda ng Diyos. At kung ramdam mo na ang panalangin ito ay para sa iyo, kung naririnig mo ang bulong sa puso mong nagsasabing, Ako yan, isulat mo ngayon mismo sa mga komento. Amen. Sapagkat ang pagkilos ng Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya na ipinapahayag, hindi lang iniisip. Marahil hindi mo kailangan ng sermon, kailangan mo ng yakap, kailangan mo ng katiyakang hindi ka nag-iisa sa laban. At ito ang yakap na iyon, hindi mula sa akin, kundi mula sa banal na presensya na nasa paligid mo ngayon, dumarampi sa balat mo, sa hangin na tila naging mas banayad, sa dibdib mong tila mas gumaan sa bawat salitang lumalabas ngayon sa panalangin ito. At ito ang sinasabi niya sa iyo ngayon, Anak, hindi kita iniwan. At sa tamang oras, ngayon, ipagkakaloob ko ang kayamanang nakalaan para sa iyo. Hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa pangako. Hindi ayon sa kakayanan mo, kundi ayon sa kanyang kabutihan. Kaya't habang humihinga ka pa, may pag-asa. At habang bukas pa ang langit, tumanggap ka. May isang bagay na hindi alam ng karamihan. Isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga panalangin paulit-ulit na sinasambit ng mga tao, ngunit hindi nila lubos na nauunawaan ang kapangyarihang taglay nito. Ito ang tinatawag naming panalangin ng bukas na pinto. Isang panalangin hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga taong handang maniwala, handang tumanggap, at handang lumakad sa pananampalataya. Sapagkat ang panalangin ito ay hindi lang basta paghingi, ito ay pag-aangkin. Ito ay isang pahayag sa langit na ikaw ay narito, na handa kang buksan ang iyong mga kamay at tanggapin ang yaman, pagpapala at himalang inihanda para sa iyo. At kung naririnig mo ito ngayon, iyon ay dahil ikaw ay kabilang sa iilan na pinili upang matanggap ang susi ng bukas na pinto. Alam ko madalas mong narinig ang mga salitang magtiwala ka, pero hindi mo pa nakita ang bunga. Pero ngayon, ibang antas ito. Hindi ito ordinaryong panalangin. Ito ay may karga ng pananampalatayang pinanday sa luha, sa pagtitiis, at sa tahimik mong pakikibaka. Sapagkat sa mga panahon na ikaw ay tahimik na lumalaban, may ginagawang tahimik na paghahanda ang Diyos. At sa panalangin ito, inihahayag niya ang susi.
Ang susi ay hindi ginto, hindi palad, kundi salita. Oo, salita, sapagkat sa salita ng Diyos, nilikha ang lahat, at sa salita mo rin, magsisimulang magbago ang iyong realidad. Kaya't sa oras na ito, bago natin ipagpatuloy ang panalangin, nais kong sabihin sa iyo ito, ang langit ay hindi na sarado. Buksan mo na lang ang iyong paniniwala, sapagkat ang himalang hinahanap mo ay hindi darating sa paraan na inaakala mo. Ito'y darating sa paraan ng Diyos, tahimik, tiyak at lubos. Kung may natutunan akong aral sa aking sariling paglalakbay, ito ay ito. Hindi mo kailangang makita ang lahat ng detalye para sumunod. Hindi mo kailangang malaman kung paano dadating ang pera, ang tulong, ang solusyon. Sapagkat ang Diyos na tumatawag sa iyo sa panalangin ito, siya rin ang magbibigay ng paraan. At tulad ng babaeng nakilala ko, isang 48 anyos na inang walang-wala, inabandona ng asawa, iniwan ng mga anak sa hirap, ngunit hindi iniwan ng Diyos. Sa isang gabi ng kagaya nito, napanood niya ang panalangin katulad nito at walang pag-aalinlangan niyang sinabi, "Ako ito, Panginoon, handa na ako." Kinabukasan, isang tawag ang dumating mula sa dating kaibigan na hindi niya nakita ng 15 taon. Isang tawag na may dalang trabaho, tulong at simula ng bagong buhay. Hindi mo kailangang makita ang eksaktong kwento niya sa buhay mo, pero kailangan mong makita ang parehong Diyos na kumilos sa Kanya ngayon ay kumikilos din para sa iyo. Hindi na ito usapan ng swerte. Ito ay pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi damdamin, ito ay desisyon. Kaya ngayon, habang hawak mo ang desisyong ito, habang sinasabi mong handa na ako, ayusin mo ang puso mo. Kalimutan mo muna ang mga pagkabigo, ang mga iniwang pangako at ang paulit-ulit na wala pa rin. Dahil ang panalangin ito ay may kapangyarihang bumasag ng mga harang sa espiritu. Ito ang panalangin bumubukas ng kalangitan. Kaya bago tayo tumuloy sa mismong panalangin, sabihin mo ito sa puso mo, "Panginoon, ako po ay handa. Ako po ay umaasa. Ako po ay naniniwala. Ako po ay tatanggap." At kung totoo ito sa iyo, isulat mo ngayon sa mga komento, "Handa na ako." Sapagkat may kapangyarihan sa pag-amin. Kapag isinulat mo ito, ipinapahayag mong may tiwala ka. Hindi sa panalangin lang, kundi sa Diyos na nagbibigay ng sagot. At kapag nagsimula tayong manalangin, isuko mo na ang lahat. Huwag mong pigilan ang luha. Huwag mong pigilan ang sarili mong maniwala ulit. Sapagkat ito na iyon, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Ang langit ay gumagalaw para sa iyo. Ama naming nasa langit, sa mga oras na ito ay lumalapit kami sa iyo ng buong kababaang loob. Dala-dala ang lahat ng bigat na hindi na namin kayang buhatin, ang mga pagkabigong paulit-ulit na sumugat sa aming puso, ang mga pangakong hindi natupad, at ang mga pangarap na halos maglaho na. Lumalapit kami sa iyo na parang isang batang pagod na, naglalakad sa gitna ng unos, naghahanap ng kalinga, naghahanap ng liwanag sa dulo ng napakahabang gabi. Hindi namin alam kung paano, hindi namin alam kung kailan, pero alam naming ikaw ang tanging sagot. Kaya't sa panalangin ito, buong tapang naming sinasabi, kami sumasampalataya, kami nagtitiwala, kami naniniwala na kahit hindi pa namin nakikita, ikaw ay kumikilos na. Panginoon, alam mo kung gaano kahirap ang pinagdadaanan namin. Alam mo ang bawat sentimong kulang, bawat utang na tila hindi na matatapos, bawat pinto na isinara sa aming harapan, bawat trabaho na nawala, bawat pamilihang hindi naming mabili, bawat gabing hindi naming maintindihan kung paano kami makakaahon. At ngayon, Panginoon, wala na kaming ibang sandalan kundi ikaw, wala na kaming ibang solusyon kundi ang iyong awa. Kaya't sa sandaling ito, itinaas namin sa iyo ang aming pananalig, kahit durog, kahit pagod, kahit takot, kahit hindi buo.
Sapagkat ikaw, O Diyos, ay hindi nangangailangan ng perpektong pananampalataya. Ang hinihingi mo lang ay ang bukas naming puso, ang handang maniwala kahit sa gitna ng kadiliman. At ngayon, sa ngalan ni Jesus, hinihingi namin ang pagbubukas ng langit sa aming mga buhay. Hindi para sa luho, kundi para sa pangangailangan. Hindi para sa kayabangan, kundi para sa kaginhawaan ng aming pamilya. Hindi para sa pansariling kapritsyo, kundi para sa kalayaan mula sa pagkaalipin ng kakulangan. Panginoon, buksan mo ang mga pinto ng probisyon, buksan mo ang mga bintana ng biyaya, buksan mo ang mga kamay ng mga taong itinalaga mong maging instrumento ng iyong pagpapala. Huwag mo na kaming hayaan na muling tumingin sa bangko at makaramdam ng takot. Huwag mo na kaming hayaan na muling itago ang lungkot habang nagpapanggap na okay lang. Panginoon, palayain mo kami. Palayain mo kami mula sa tanikala ng kahirapan. Ngayon, O Diyos, sa oras na ito, hinihingi naming ang iyong banal na interbensyon. Bumaba ka, Panginoon. Bumaba ka sa sitwasyon namin. Pumasok ka sa aming bahay. Umupo ka sa aming lamesa. Pumasok ka sa aming puso. At sa iyong pagpasok, hipuin mo ang bawat sulok na puno ng takot. Punuin mo ng pag-asa ang bawat puwang na inangkin ng kawalan at palitan mo ng liwanag ang bawat anino ng pagkabigo. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang espiritu ng kakulangan. Tinatanggihan namin ang sumpa ng paulit-ulit na pagkatalo. Pinapalayas namin ang espiritu ng pagkalito, pag-aalala at panghihina. At tinatanggap namin ang kalayaang pinangako mo mismo sa mga anak mong nagtitiwala. Panginoon, habang sinasambit ko ang panalangin ito, hinihiling kong ang bawat taong nakakarinig ay hipuin mo rin. Bigyan mo sila ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Bigyan mo sila ng kalinawan sa gitna ng kaguluhan. Bigyan mo sila ng direksyon kung saan patungo. At higit sa lahat, bigyan mo sila ng tanda, isang tanda na ikaw ay tunay na naririyan, na hindi mo sila iniwan, at na ikaw ay gumagawa ng bagay na higit pa sa kanilang hinihiling. Panginoon, sa sandaling ito, hinihingi namin ang iyong himala. Hindi maliit, hindi kapiraso, kundi buo, totoo at kagila-gilalas, sapagkat ikaw ang Diyos ng hindi imposible. Ikaw ang Diyos ng biglaang pagpapala. Ikaw ang Diyos ng sobrang biyaya. At ngayon, ang langit ay bumubukas at ang iyong biyaya ay bumababa. Ama naming mapagmahal, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga panahong tila walang nakakaintindi, ikaw ang aming kausap. Ikaw ang tanging nakaalam ng mga bagay na hindi namin masabi sa iba. Alam mo ang bawat patak ng luha na itinago namin sa unan, ang mga pagkakataong sinabi naming ayoko na kahit patuloy pa rin kaming lumalaban. At ngayon, Panginoon, inaamin namin pagod na kami, hindi sa buhay, kundi sa bigat na araw-araw naming kailangang dalhin. Pero sa gitna ng pagod, narito pa rin kami lumalapit sa iyo. Dahil alam naming kahit maraming beses kaming nabigo, ikaw ay hindi kailanman nagbago. Ikaw ay tapat, ikaw ay matuwid, at ikaw ay sapat. Kaya sa oras na ito, O Diyos, kami humihingi hindi lang ng himala, kundi ng bagong simula. Bigyan mo kami ng panibagong pagkakataon, isang pag-ikot ng tadhana na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng iyong kamay. Dalangin namin ang pag-agos ng kayamanang espiritual at material upang kami makapagpatuloy, makabayad ng utang, makapagsimula muli, makapagbigay sa iba, at higit sa lahat, makapamuhay ng may dignidad. Hindi namin nais maging mayaman para sa pansariling kapritsyo, kundi upang hindi na muling danasin ang hiya ng walang-wala. Gusto naming maranasan ang biyayang hindi kailangang ipaliwanag, hindi kailangang ipaglaban, kundi basta dumarating, dahil anak kami ng Hari. Panginoon, sa panalangin ito tinatanggap namin ang pagkilos mo, tinatanggap namin ang kaloob mong kalayaan, binubuksan namin ang aming puso sa pagtutuwid, sa gabay at sa biyaya.
Hindi namin alam kung paano mo gagawin, pero alam naming gagawin mo, sapagkat ikaw ang Diyos na gumagawa kahit walang daan. Ikaw ang Diyos na bumubuhay sa patay. Ikaw ang Diyos na nagsasabing, mangyari ito at ito'y nangyayari. Kaya ngayon, sa sandaling ito, sa harap ng iyong presensya, kami nagpapakumbaba. Linisin mo ang aming puso sa anumang sagabal sa iyong pagkilos. Alisin mo ang galit, ang inggit, ang pagdududa, ang takot. Palitan mo ito ng pananampalataya, ng kapayapaan at ng katiyakan. At habang kami nananalangin, Panginoon, iniisip namin ang lahat ng pangangailangan na hindi namin masabi sa iba. Lahat ng lihim na takot, lahat ng nakatagong pangarap, lahat ng panloob na laban, isa-isa mo silang hawakan, isa-isa mong tugunan, isa-isa mong balutin ng iyong banal na yakap. At sa iyong pagkilos, Panginoon, ipadama mo sa amin na hindi pa tapos ang kwento namin. Na kahit gaano na kami katagal naghihintay, may darating pa rin. Na kahit ilang taon na ang lumipas na tila walang nagbago, may isang araw at maaaring ito na iyon na babaligtad ang lahat. Panginoon, kung ito na nga ang araw na iyon, sabihin mo sa amin, bigyan mo kami ng tanda, ipadama mo sa amin na ikaw ang Diyos na sumasagot sa oras ng panalangin. Hindi na kami hihiling ng eksaktong halaga. Ang hinihiling namin ay ang halaga na ikaw mismo ang magtatakda. Ang perang ayon sa iyong layunin, ang yaman na may kasamang kapayapaan, ang pagpapalang may kasamang direksyon. Dahil hindi namin nais na yumaman para maligaw, nais naming yumaman para mas mapalapit sa iyo. Nais naming gamitin ang kayamanan para mapalapit ang iba sa iyo. Nais naming maranasan ng biyaya upang mas lumalim ang aming pananampalataya. Kaya't sa panalangin ito, sinasabi namin, Diyos ko, kami handa. Ipadala mo ang iyong pagpapala. Ipadala mo ang iyong himala, ipadala mo ang iyong kasagutan. Kami ay umaasa, kami ay naniniwala, at kami ay tumatanggap. At habang inuulit-ulit namin sa aming puso ang panalangin ito, alam naming hindi kami nag-iisa. Libo-libong kapatid sa pananampalataya ang kasabay naming dumaraing ngayon. Libo-libong puso ang sabay-sabay ngayong bumubulong sa iyo. Libo-libong buhay ang nakasalalay sa sagot mo, Panginoon. At alam namin, hindi mo kami bibiguin. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kaya heto kami humihingi. At hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat anak mong nangangailangan, para sa bawat pamilyang naghihirap, para sa bawat kaluluwang pagod at sugatan. Panginoon, kami dumadaing, kumilos ka na ngayon. Ama naming makapangyarihan, sa bawat salitang lumalabas sa aming mga labi ngayon ay naroon ang pananampalatayang bumangon mula sa abo, pananampalatayang hinubog ng sakit, ng pagtitiis, ng mga gabing puno ng tanong. Ngunit kahit ganoon, hindi kami tumigil, hindi kami bumitaw, hindi kami bumaling sa dilim kahit minsan ay tila wala ng liwanag. Sapagkat sa kaibuturan ng aming puso, alam naming ikaw ay buhay. At ang Diyos na buhay ay hindi nananahimik kapag ang kanyang anak ay dumaraing. Kaya ngayon, sa aming paghihintay, hinihingi namin, Panginoon, gumalaw ka, hindi sa paraang inaasahan ng mundo, kundi sa paraang ikaw lamang ang makagagawa. Sa paraang kahit kami ay mapapaluha sa gulat at pasasalamat. Sa paraang hindi namin mapaliwanag, kundi mararamdaman naming ito ay mula sa iyo. Panginoon, pinipikit namin ang aming mga mata at iniaangat ang aming mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Wala na po kaming lakas, wala na po kaming plano. Ang meron na lang kami ay tiwala. Tiwalang may darating, tiwalang hindi mo kami hinayaan magdusa ng walang dahilan. Tiwalang may biyayang nakaabang na hindi pa namin kayang hawakan pero ikaw ay handang ibigay. Kaya't sa sandaling ito,
Inilalagay namin sa iyong harapan ang aming bangko, ang aming wallet, ang aming mga pangarap, ang aming mga utang, ang aming trabaho, ang aming kinabukasan. Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi na namin kayang hawakan mag-isa, kaya't ikaw na ang magpatakbo, ikaw na ang magdesisyon. Ikaw na ang magbukas ng pinto. Ngayon, O Diyos, aming tinatawagan ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang espiritu ng kahirapan. Winawasak namin ang espiritu ng pagkakabaon sa utang. Winawasak namin ang kasinungalingang hindi kami karapat-dapat. Winawasak namin ang takot na hindi kami tatanggap. Winawasak namin ang pagdududa, ang pagkakait, ang kawalan ng pag-asa. At sa halip, binubuksan namin ang aming sarili sa iyong kasaganahan. Binubuksan namin ang aming puso sa iyong kabutihan. Binubuksan namin ang aming buhay sa iyong himala, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng higit pa sa aming hinihingi, higit pa sa aming iniisip, higit pa sa kaya naming paniwalaan. At kung naririnig mo ang panalangin ito, Panginoon, kung ito ay umaabot sa iyong trono, ipakita mo sa amin na ikaw ay narito. Bigyan mo kami ng sagot. Bigyan mo kami ng kilos, bigyan mo kami ng resibo mula sa langit. Isang maliit na senyas, isang mensahe, isang tawag, isang palatandaan na nagsasabing, "Anak, huwag kang bibitiw." Hindi na kami hihiling ng perpektong buhay. Hihiling lang kami ng isang buhay na may presensya mo. Sapagkat kung ikaw ay naroroon, sapat na. Kung ikaw ang aming kasama, hindi kami matatakot. At kung ang iyong kamay ay gumagalaw, walang makapipigil. Kaya't ngayon, Panginoon, habang kami nakaluhod sa Espiritu, hinihiling naming buksan mo ang langit. Hayaan mong bumaba ang iyong kapangyarihan. Hayaan mong maramdaman namin ang iyong Espiritu sa loob ng aming tahanan, sa paligid ng aming pamilya, sa puso ng aming mga anak at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, nagpapakumbaba kami. Hindi namin ito kayang bayaran. Hindi namin ito kayang abutin. Ngunit sa iyong habag, alam naming darating ito. Sa iyong kabutihan, alam naming ibibigay mo. At sa iyong pangalan, alam naming kami hindi kailanman iiwan. Kaya ngayon, habang ang panalangin ito ay umaabot sa libo-libong tao, habang ang bawat bibig ay sabay-sabay ngayong bumubulong ng parehong pag-asa, hayaan mong bumaba ang iyong espiritu at itali kami sa isang matatag na paniniwala na ang langit ay hindi na sarado, na ang pinto ng pagpapala ay nakabukas, na ang kayamanang inilaan para sa amin ay nagsisimula ng bumaba at hindi namin ito tatanggihan, tatanggapin namin ito. Yayakapin namin ito, itatangi namin ito, at itataas namin ang iyong pangalan, sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng biyaya, lahat ng kabutihan, lahat ng tunay na kayamanan. Ama naming mapagpala, hindi namin kayang bilangin kung ilang beses na naming sinubukang bumangon. Ilang beses naming sinubukang maging matatag kahit wala nang natitirang lakas. Ilang beses naming tinakpan ang aming pangungulila ng ngiti, ang aming takot ng katahimikan, ang aming pagkabigo ng pag-asa. Pero ngayon, Panginoon, hindi na namin kailangang magkunwari. Sapagkat sa iyong presensya kami ay totoo, kami ay hubad sa harap mo, at sa aming kahubaran, hinihiling naming takpan mo kami ng iyong grasya, balutin mo kami ng iyong awa. Ibalik mo ang ningning sa aming paningin, sapagkat gusto naming muling maniwala, muling mangarap, at muling mabuhay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga mahal namin sa buhay, at higit sa lahat, para sa iyong kaluwalhatian. Ngayon, habang sinasambit namin ang bawat salita ng panalangin ito, hayaan mong maramdaman namin ang iyong yakap, ang yakap na hindi namimili, ang yakap na hindi nagagalit sa aming mga pagkukulang, ang yakap na nagpapagaling ng sugat na hindi kayang tapalan ng kahit anong pera. Panginoon, yakapin mo kami sa oras na ito. Hawakan mo ang puso naming sugatan.
ibalik mo ang tibok ng pag-asa. Bigyan mo kami ng panibagong hininga upang patuloy na lumaban, sapagkat alam naming may laban pang natitira. May dahilan pa kung bakit kami gising ngayon. May dahilan kung bakit narito kami at nakikinig sa panalangin ito. Ito ay dahil hindi pa tapos ang plano mo sa amin. At kung may bahagi ng aming buhay na tila sarado, Panginoon, buksan mo ito. Kung may bahagi ng aming puso na naninigas, palambutin mo ito. Kung may bahagi ng aming pananampalataya na nanlalamig, sindihan mo ito muli. Kami nauuhaw, Panginoon. Nauuhaw sa iyong presensya. Nauuhaw sa iyong salita. Nauuhaw sa iyong pagkilos. Kaya't kami naninikluhod hindi lang upang humingi, kundi upang makaniig ka, upang maranasan ka, upang marinig ka, at upang tumanggap mula sa iyo ng isang kayamanang hindi nananakaw, hindi nauubos, hindi nadudumihan, kayamanang may kapayapaan, kayamanang may direksyon, kayamanang galing sa langit. Panginoon, habang kami nagkakaisa sa panalangin ito, habang ang bawat puso ay sabay-sabay na tumatawag sa iyo, kami naniniwala na may nagbabago. Kahit hindi pa namin ito nakikita sa mata, nararamdaman na namin ito sa aming espiritu. Nararamdaman naming may bumibitaw, may nababasag, may binubuksang pinto. At sa sandaling ito, binubuksan din namin ang aming puso. Tinatanggap namin ang iyong plano. Tinatanggap namin ang iyong pagkilos. Tinatanggap namin ang iyong kaloob. At kung ito ang simula ng panibagong kabanata, Panginoon, samahan mo kami, gabayan mo kami, at huwag mong hayaang kami lumayo muli sa iyo. Hindi na kami titingin sa paligid upang hanapin ang sagot. Titingin na kami pataas, titingin na kami sa iyo, at sa bawat araw na darating, lalakad kami ng may pananalig. Magtatrabaho kami hindi dahil natatakot kami, kundi dahil naniniwala kami. Magbibigay kami hindi dahil sobra kami, kundi dahil alam naming ang nagbibigay ay laging pinagpapala. At mamumuhay kami hindi sa takot, kundi sa pananampalatayang ang Diyos na tumawag ay Diyos ding tutustos. Kaya't ngayong gabi, Panginoon, bago kami matulog, hinihiling namin na sa panaginip namin ay bigyan mo kami ng kapahingahan. Bigyan mo kami ng tanda, bigyan mo kami ng direksyon, at bukas pagmulat ng aming mga mata, makatagpo sana kami ng isang bagong simula, isang araw ng milagro, isang pinto ng langit na nakabukas na. Panginoon, kung paanong binuhay mo ang patay, kung paanong pinagaling mo ang bulag, kung paanong pinakain mo ang libo-libo gamit lamang ang kaunting tinapay at isda, naniniwala kaming kaya mo ring pagpalain ang aming bahay, ang aming pamilya, ang aming negosyo, ang aming kinabukasan. Sapagkat hindi mo tinitingnan kung ano ang meron kami. Ang tinitingnan mo ay kung paano kami nananalig. Kaya't ngayon, kahit kami may kakulangan, may takot, may alinlangan, nananalig pa rin kami. At iyon ang pinakamahalagang bagay sa panahong ito, pananampalatayang hindi bumitaw, pananampalatayang sumasampalataya kahit walang nakikita, pananampalatayang tumatanggap kahit walang garantiya. At dahil dito, Panginoon, kami naniniwala na may matatanggap kami, hindi mula sa tao kundi mula sa iyo. Kaya't binubuksan namin ang aming mga kamay ngayon. Sa Espiritu, inaabot namin ang biyayang ibinababa mo mula sa langit. Inaabot namin ang kaginhawaan. Inaabot namin ang kaluwagan. Inaabot namin ang sagot. At habang inaabot namin ito, Panginoon, pinipilit naming bitawan ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagdududa, lahat ng takot, sapagkat gusto naming maging dalisay na sisidlang mapupuno ng iyong grasya, sisidlang dadaluyan ng iyong pag-agos, sisidlang magiging instrumento upang ang iba rin ay tumanggap, sapagkat alam naming ang pagpapala ay hindi dapat manatili sa amin lamang. Dapat itong dumaloy, dapat itong ikalat. At kung kami ay pagbubuksan mo ng pintuan, kami rin ay magiging pintuan para sa iba. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang tinatanggap, ito'y ibinabahagi. Panginoon, sa mga susunod na oras,
Araw, linggo, hayaan mong maging malinaw ang iyong kilos. Hayaan mong magulat kami sa mga pabor na hindi namin inaasahan, sa mga tao na bigla mong ipapadala, sa mga pagbabagong hindi namin inaakalang mangyayari. Gamitin mo ang lahat, maliit o malaki, kilala o hindi kilala, upang ipakita mo sa amin na ang panalangin ito ay totoo, buhay at may epekto. At sa bawat pagbabagong mararanasan namin, Panginoon, ang aming unang tugon ay hindi pagmamayabang, kundi pasasalamat. Hindi pag-aangkin, kundi pagbabalik ng papuri sa iyo, sapagkat ikaw ang may gawa. Ikaw ang may plano. Ikaw ang dahilan ng lahat. At kung dumating man ang araw na muli kaming subukin, muli kaming kulangin, muli kaming mapagod, paalalahanan mo kami ng panalangin ito. Paalalahanan mo kami ng gabi kung kailan nakipagtagpo ka sa amin sa gitna ng aming kawalan. Paalalahanan mo kami ng yakap mong walang kondisyon. Paalalahanan mo kami ng iyong tinig na nagsasabing, "Anak, sapat na ako." Sapagkat sa iyong presensya, hindi kami kailanman mawawalan. Kahit mawalan kami ng tao, ng pera, ng bahay, ng trabaho, kung ikaw ay nasa amin, may panibagong simula, may bagong buhay, may walang hanggang pag-asa. At sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, hindi ito wakas. Ito ang simula. Simula ng bagong kabanata, simula ng bagong antas ng pananampalataya, simula ng bagong anyo ng biyaya, simula ng bukas na langit sa aming buhay. At sa bawat araw mula ngayon, habang kami nabubuhay, dalangin naming manatili ka sa amin. Gabayan mo kami. At turuan mo kami, palakasin mo kami, at higit sa lahat gamitin mo kami upang ang aming buhay ay maging patotoo na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, at ang Diyos ay nagpapala ng higit pa sa iniisip, higit pa sa hinihingi, higit pa sa kayang abutin ng panalangin. Ito ang aming panalangin mula sa kailaliman ng aming puso, mula sa dulo ng aming paghihirap, mula sa tuktok ng aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nararamdaman mo ba ang hangin sa paligid mo ay tila mas magaan? Ang puso mo ay tila lumulundag sa isang pag-asang hindi mo maipaliwanag. Ang luha mo ay bumabagsak, hindi na sa bigat ng problema, kundi sa presensya ng Diyos na gumagalaw ngayon sa buhay mo. Sapagkat sa mismong sandaling ito, may bumababa mula sa langit. Hindi ito imahinasyon, hindi ito katang-isip, ito ay tunay, isang pagpapala, isang himala, isang pabor na hindi mo inasahan, ngunit ipinagkakaloob sa iyo dahil ang iyong puso ay sumigaw sa pananampalataya. At ngayong sumigaw ka, tumugon ang langit, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman bingi sa panalangin ng anak, na humihingi hindi para sa sarili lamang, kundi para sa kalayaan ng kanyang pamilya, para sa ginhawang matagal nang ipinaglalaban, at para sa isang bagong simula. Ito ang oras mo, ito ang minuto kung saan ang pinto ng langit ay bukas na bukas. Wala nang nakaharang, wala nang balakid, wala nang tanikala. Ang mga panalangin itinanim mo sa mga gabi ng pagtitiis ay nagsisimula ng mamunga. Ang mga luha mong itinago sa unan ay ginawang tubig na dumidilig sa lupa ng himala. At ngayon, may bagong pagsibol, may bagong simula, may bagong pabor. Ang langit ay gumagalaw sa bilis na hindi mo akalain. Ang Diyos ay nagsisimula ng isang proseso ng muling pagtatayo, hindi lang ng iyong buhay panlabas, kundi ng iyong panloob na mundo. Pinapalitan niya ang takot ng tapang, ang pagdududa ng pananampalataya, ang pagkalugmok ng direksyon. At sa ilalim ng lahat ng ito, inilalagay niya ang pundasyon ng tiwala, tiwalang hindi nasusukat ng dami ng pera, kundi ng lalim ng relasyon sa Kanya. Isipin mo ito, hindi pa ito ang dulo. Ito pa lamang ang simula ng pag-agos ng kayamanang hindi mo kayang pigilan, sapagkat ang pagpapalang ito ay hindi mo kayang harangan. Kapag ang langit ang nagsimulang magbukas, kahit ang impyerno ay walang magagawa. At ngayon, sa mismong oras na ito, inaangkin mo ang tagumpay, inaangkin mo ang kasaganaan.
Inaangkin mo ang pagpapala. Sabihin mo sa iyong puso, akin na ito, ibinigay ito ng Diyos. Tinanggap ko ito, panghahawakan ko ito, at wala nang makakaagaw pa nito sa akin. Sapagkat ang kaaway ay matagal nang sinubukang nakawin ang iyong pag-asa, ang iyong sigla, ang iyong pananalig. Pero ngayong gabi binabawi mo ito at higit pa, naririnig mo ba ang bulong sa iyong puso? Iyan ay hindi guni-guni. Iyan ay tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, narito ako, hindi kita iniwan, hindi kita kinalimutan." Ngayon ako mismo ang kikilos para sa iyo. At habang naririnig mo ito, habang ang puso mo ay binabalot ng kakaibang init, isang kapayapaan ang bumabalot sa iyo, isang kapayapaang hindi mula sa mundo, kundi mula sa langit. Ito ang sandaling mararamdaman mong totoo ang mga pangako ng Diyos, na kahit gaano kahaba ang paglalakad mo sa disyerto, darating pa rin ang lupang pangako, na kahit ilang ulit kang nawala, may Diyos pa ring handang salubungin ka ng bukas ang bisig at may dalang kasaganaan. Kaya ngayon, kung nararamdaman mo na ito, kung alam mong para sa iyo ang bawat salitang ito, kung sumisigaw ang puso mong, "Ako yan, Panginoon," huwag mong palampasin ang sandaling ito. Isulat mo sa mga komento, "Dumating na ang aking pagpapala." Sapagkat kapag isinulat mo ito, hindi ka lang basta umaayon, ikaw ay sumasaksi. Ikaw ay nagpapahayag sa langit at sa lupa na ang himala ay dumarating at ikaw ay tatanggap. At sa oras na yon, sa mismong pagtanggap mong iyon, ang lahat ay magsisimulang magbago. Ngayon, habang ikaw ay nananahimik pagkatapos ng panalangin ito, pakinggan mo ang loob mo. Pakiramdaman mo ang paghinga mo. Pakinggan mo ang katahimikan, sapagkat sa likod ng katahimikan may gumagalaw. Ang langit ay nagsimula nang ipadala ang sagot. Hindi mo pa man ito nahahawakan, pero ito ay papalapit na. At bago matapos ang linggong ito, may senyas kang matatanggap. Isang pabor, isang tawag, isang bintanang bubukas. Sapagkat ito na nga ang simula ng bagong kabanata. Ito na ang oras ng tagumpay. At ito na ang panahong sasabihin mo, ang Diyos ay tumugon at ang lahat ay nagbago. Hindi dito nagtatapos ang iyong kwento. Sa totoo lang, ito pa lamang ang simula ng lahat. Sapagkat ang panalangin ito ay hindi lang simpleng panalangin. Ito ay isang pahayag, isang desisyon, isang hakbang palapit sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. At kung naramdaman mong may nabago sa iyo habang nakikinig ka, totoo iyon. Sapagkat tuwing tayo ay nananalangin ng buong puso, may nangyayaring hindi nakikita ng mata pero ramdam ng kaluluwa. May nangyayaring hindi agad lumilitaw sa bank account pero unti-unting lumalapat sa takbo ng buhay mo. Dahil ang pananalig ay palaging nauuna bago ang pagpapala. At ngayon, ang pananalig mo ay nagsindi ng apoy sa langit. At sa apoy na iyon, iniluluto ng Diyos ang himalang inihahanda niya para sa iyo. Kaya huwag kang bibitaw, huwag mong hayaan na pagkatapos mong maranasan ang presensyang ito, babalik ka na naman sa pangungulila, sa takot, sa kawalan ng direksyon, sapagkat ang Diyos na gumalaw ngayong gabi ay ang Diyos din na sasama sa iyo bukas. Sa tuwing magigising ka, tandaan mong may langit na gumagalaw para sa iyo. Sa bawat pagkakataong parang wala na namang sagot, tandaan mong ang panalangin ito ay nagbukas ng pinto na hindi kayang isara ng sinuman. At kapag dumating na ang pagpapalang iyon, o hindi kundi kapag ipapaalala sa iyo ng Diyos kung paanong isang gabi, sa gitna ng mga luha at pagod, ay may panalangin kumatok sa puso mo at binuksan mo ito. At ngayon, nais kitang anyayahan na huwag mong hayaang maputol ang apoy na nagsimula sa iyo, sapagkat ang apoy na ito ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para rin sa mga taong palaging nasa paligid mo, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang mga kasamahan mong nagdadaan sa parehong hirap na dinaraanan mo. Isipin mo kung ilang buhay ang maaaring mabago kung ibabahagi mo rin ang panalangin ito.
kung paanong ang mismong liwanag na tumama sa puso mo ngayon ay maaari ring tumama sa puso ng iba. At doon nagsisimula ang tunay na kasaganaan sa pagbabahagi, sa pagkakaisa, sa pagiging instrumento. Kaya kung ikaw ay umaasang muling makadama ng presensya ng Diyos gaya ng ngayon, inaanyayahan kitang bumalik bukas. Oo, bukas, dahil hindi dito natatapos ang koneksyon mo sa langit. Sa katunayan, ito'y lalalim pa sapagkat araw-araw ay may bagong himala. Araw-araw ay may bagong pabor. Araw-araw ay may bagong panalangin na ihinanda para sa iyo. At sa tuwing babalik ka, isang hakbang yon palapit sa pagpapalang unti-unti ng inilalatag ng Diyos. Kaya't huwag mong palampasin ang susunod, sapagkat ang panalangin bukas ay maaaring mas matindi pa, mas malalim pa, at mas eksakto sa susunod mong pangangailangan. Kung naramdaman mong ang panalangin ito ay tunay na tumama sa kaluluwa mo, isulat mo sa mga komento, "Dumating na ang aking tagumpay." Sapagkat tuwing isinusulat mo ito, hindi mo lang ito ipinapahayag, binubuo mo rin ang iyong pananampalataya, pinapatunog mo ang iyong paniniwala sa langit. At kung nais mong patuloy kang mapabilang sa pamilyang ito ng pananalig, kung saan araw-araw tayong sabay-sabay nananalangin, sabay-sabay umaasa, sabay-sabay tumatanggap, iniimbitahan kitang sumama. Dito, bawat bagong araw ay panibagong pagkakataong matupad ang matagal mo nang hinihintay. Dito, ang pananampalataya ay hindi iniisa-isa, ito'y pinapalakas ng sama-sama. Kaya't ngayon, habang papatapos ang panalangin ito, gawin mong sagrado ang sandaling ito. Huwag mong hayaang mawala sa hangin lang ang naramdaman mo. Isara mo ito sa pananalig. Sabihin mo sa sarili mo, ito na ang araw, ito na ang simula. Hindi ko nababalikan ang kahapon, hindi ko na muling papayagang mangibabaw ang takot. Hindi ko na isasara ang puso ko sa pabor ng langit. Ngayon, ako ay handa. Ngayon, ako ay bukas. Ngayon, ako ay tatanggap. At habang sinasabi mo ito, isang alon ng grasya ang muling bumabalot sa iyo. Banayad pero malalim, tahimik pero makapangyarihan. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, gusto kitang pasalamatan. Sapagkat hindi lahat ay handang manatili. Hindi lahat ay handang dumaan sa ganitong uri ng panalangin. Ibig sabihin, ikaw ay pinili. Ibig sabihin, ikaw ay inihanda. Ibig sabihin, may plano sa iyo ang Diyos, hindi pangkaraniwan, kundi pambihira. At ang kailangan mo lang gawin mula rito ay panatilihing buhay ang koneksyong ito. Dahil hindi natin alam kung anong araw darating ang sagot, pero ang sigurado, darating ito. At kapag dumating na, makikilala mo ito, sapagkat ito'y darating sa tamang oras, sa tamang paraan, at higit sa lahat, sa sukat na hindi mo inaasahan. Ngayon, bago tayo tuluyang magtapos, nais kong iwan sa iyo ang isang simpleng paalala. Kung ikaw ay umabot hanggang dito, ito'y dahil ikaw ay tinawag upang umunlad. Kaya't isulat mo sa mga komento ang Code 77 na buksan ang pinto. Isang espiritual na deklarasyong sumisimbolo na ang pinto ng langit ay bukas na at ikaw ay handang pumasok. At habang ginagawa mo ito, ipapadala ng langit ang mga anghel upang ihanda ang landas na tatahakin mo. Isang landas ng kasaganahan, isang landas ng kapayapaan, isang landas ng muling pagkabuhay. Hindi lang sa pera, kundi sa tiwala, sa sigla, at sa layunin. Magpahinga ka ngayong gabi ng may kapayapaan, sapagkat bukas, isang bagong pag-agos ang sasalubong sa iyo. At doon mo masasabi, totoo ang Diyos, at ako ay pinili para sa panahon ng biyaya.